Akala mo madali, isang helmet at cam lang tapos upload na. Marami ang gustong maging motovlogger pero konti lang ang tumatagal. Bakit? Kasi may mga dapat at hindi dapat na ginagawa. Kung seryoso kang pasukin to, panoorin mo to hanggang dulo. Sa video na ito, pag-usapan natin ng ano ba ang motovlogging, bakit may motovlogging, dapat at hindi dapat na ginagawa sa motovlogging. Mga karaniwang tanong ng mga aspiring motovloggers. At syempre, mga aral at payo base sa sarili kong karanasan. Ano nga ba ang motovlogger? Ang motovlogger ay isang rider na nagdodokumento ng kanyang mga biyahe gamit ang camera habang nakasakay sa motor. Pero hindi lang ito basta ride. Ikinukwento natin ng karanasan, nagbabahagi tayo ng tips, minsan may drama, minsan may kalokohan. Depende sa style mo. Kung bakit may motovlogger? Simple lang. Para magbahagi ng kwento, para makatulong, para makapagpaingat sa iba, para makapagpatawa, mag-inspire, o kahit simpleng i-record lang ang passion sa pagmumotor. Dumako na tayo sa mga dapat at hindi dapat ginagawa kapag motovlogging. Mga dapat na ginagawa sa motovlogging. Maging responsable sa kalsada. Safety first, content second. Hindi yung matapang ka lang kasi marami kayo. Pangalawa, gamitin ang tamang gear. Camera, mic, at helmet mount dapat ligtas at legal. Hindi yung motovlogger ka tapos wala kang side mirror. Number 3, mag-research ng route. Hindi lahat ng kalsada ay pwedeng daanan basta-basta. May mga lugar na lubak-lubak kaya todong pasensya dapat ang inaayos mo dyan ha. Pang-apat, igalang ang privacy ng iba. Kung may mukhang kita, humingi ng permiso kung kaya. Hindi yung magpo-post ka na lang para magpa-viral. Tapos ikaw naman yung mali dito, di ba? Pang-lima, makipag-engage sa audience. Sagutin ng comments, makinig sa suggestion. Hindi yung kapag criticize ka, sasagutin mo ng pabalang. Aba, aba, aba. Now, dumako naman tayo sa mga hindi mo dapat gawin, no? Bilang motovlogger. Number 1, huwag manghamon ng kapwa rider o motorista. Hindi to karera. Ginagawa niyong drag race yung alam niyo lang traffic. Pangalawa, huwag gumawa ng content na delikado para lang sa views. Hindi yung magsusuper-superman ka dun sa sa mga palikulikong daan. Pangatlo, huwag mag-vlog kung wala kang kondisyon o inaantok. 'Di ba? Self-care naman minsan, 'di ba? Pang-apat at common na sakit ng iba, iwasan ang clickbait at misleading. Sa huli, sisirain lang nito ang pangalan mo. Panglima, walang yabangan. Iba ang confident sa mayabang. Hindi yung you tell me ka pa. Kung naiintindihan mo ang mga dapat at hindi dapat gawin, wag mong gagayahin ang mga ulupong na to. Ayun guys, gusto ko lang ipakita sa inyo na hindi namin tinotolerate yung mabuting asal dito. Kasi hindi ka naman talaga kikita kung hindi ka walang iya eh. Hindi ka naman sisikat kung matino, di ba? Kasi sa Pilipinas, ang sumisikat lang yung talagang walang iya talaga. Ano, okay ka na? Oo. Hindi naman ako naiiyak kasi Hindi naman ako naiiyak kasi nagsasorry ako sa ginagawa ko. Sa kawalang iyaan ko. Umiyak ako kasi yun yung pinakamalaking kita ko sa Facebook page ko. Tapos ititignan ko, ayoko, kikita muna ako. Bago ko i-take down. Monetize ka na ba? Magkano na? 200k? Gawin mo 300k para tig 150k tayo tapos bago mo i-take down. Bago mo i-take down yung video, kailangan 300k na muna yung kitain mo.
Oo, bago mo i-take down yung video. Tsaka, mag-post ka muna na nag-iibang bansa ka. Kunyari, Kuya, wala na akong picture. Okay na yan, kahit 2014 pa, di ba? Nag-ibang bansa ka nun. Gamitin mo ulit yun. Mahirapan naman silang ma-identify kung dati pa ba yan o kaya na-edit mo na lang sa Photoshop eh. Hindi naman nila mahalata yun kung edited ba o hindi eh. So, hindi namin naabutan si Jimmy Neutron dun sa bahay nila. So, gusto ko lang sana mag-sorry. Hindi kasi namin naabutan si Jimmy Bondoc dun sa bahay nila para personal na mangupal ulit. Actually, talagang pumunta kami para plastikin si Kuya na mag-sorry-sorry, ganon. Kahit di naman talaga bukal sa puso. And so, dahil umabot sa 300k yung kita ko, magsusorry ako pero kunyari lang. Lesson learned, mas dadamihan ko pa yung pagiging kupal ko. Pag nag 300k naman yung kita ko, iti-take down ko na yung video kapag na-cash out ko na. Tsaka sa mga nagsasabi na bakit hindi ako pumunta sa LTO nung pinapapunta ako, binawi na kasi ng ex ko na si Iman yung motor, kaya hindi na ako motovlog. Hindi kasi sa akin yun, tapos nagkupal pa ako, ayun, binawi yung motor ko ng ex ko. Kaya hindi ako makapunta ng LTO, wala naman ako sasakyan. Now, dumako naman tayo sa frequently asked questions ng mga aspiring motovloggers. Question number 1. Anong camera ang dapat gamitin? Ang sagot dyan is dapat GoPro, Insta360, or kahit action cam na pasok sa budget basta malinaw at matibay. Question number 2. Kailangan ba ng mamahaling motor? Ang sagot sa tanong na yan ay hindi. Kahit anong motor, basta may kwento kang bit-bit, pwede na yan. Basta, wag lang e-bike. Question number 3. Kailangan ba marunong magsalita sa harap ng camera? Ang sagot dyan is practice lang yan. Sa una, awkward. Pero masasanay ka rin. Practice makes perfect nga, di ba? Practice makes perfect. Hindi ko sinabing practice makes person perfect. Ang dami kasing feeling perfect. Question number 4. Paano magsimula? Ang sagot dyan is, simulan mo sa dahilan mo. Ano ba dahilan mo? Passion mo ba? Gusto mo lang ba sumikat? Kung galing sa puso, lalabas yan sa content mo, man. Kaya, sa mga gustong maging motovlogger, ito lang masasabi ko. Hindi mo kailangan maging perfecto. Kailangan mo lang magsimula, magpakatotoo, at magpatuloy. Hindi mo kailangan ng libo-libong subscribers agad o kahit libo-libong followers. Kailangan mo lang na isang viewer na matulungan mo, mapasaya mo, o ma-inspire mo. At pag ginawa mo yon ng may respeto, disiplina at puso, diyan ka magtatagal. Yo, kung gusto mo pa ng tips, tutorials, o gusto mo lang makinig sa mga kwento habang nagrereklamo sa traffic, huwag kalimutang mag-like, comment, at follow or subscribe. And kita-kits sa kalsada mga ka-ride, and ride safe always.